Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang Takeover. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita kay Sam, isang sniper na may misyon na patayin ang isang korap na mayor. Kasama niya ang kanyang spotter na si Ken. Silang dalawa ay dating miyembro ng British Special Forces, ngunit ngayon ay nagtatrabaho sila bilang mga private military. Habang naghihintay sa kanilang target, napag-usapan ni Sam at Ken ang pagkakaroon ng Diyos. Ayon kay Sam, hindi umiiral ang Diyos, ngunit para kay Ken ay naniniwala siya sa Diyos at sa kabilang buhay. Pagkatapos ng kanilang talakayan, sinabi ni Ken na nagpa-reserve na siya ng hotel sa Amsterdam para sa kanilang bakasyon 2 linggo mula ngayon. Nang mga oras na yun, biglang dumating ang kanilang target, kaya nagmadaling naghanda si Sam at Ken. Samantala, may mga nagrarally sa harap ng opisina ng alkalde. Galit ang mga ito sa kanyang korupsyon at iligal na negosyo ng armas. Ngunit harap-harapang hinamak ng alkalde ang mga tao habang kausap niya ang kanyang asawa. Nang handa na si Sam para targetin siya, hindi sinasadyang napatingin sa kanyang direksyon ang asawa nito. Agad ditong hinarang ang katawan sa alkalde, kaya nagminti si Sam sa unang putok. Tinayuan naman siya ni Ken na mag-focus at subukang muli. Sa pangalawang pagparil, tagumpay niyang napatay ang alkalde. Bago tumakas, nakita nilang papalapit na ang mga tauhan ng alkalde, kaya't nagpasya silang pumasok sa gusali. Nakapatay sila ng ilang gwardya habang nagtatago, ngunit nang lumabas sila, mas marami pang kalaban ang naghihintay. Sa pagkakataong iyon, nahuli sina Sam at Ken at tila wala na silang takas sa mga security guard ng alkalde. Habang papalapit naman ang mga pulisya at FBI, nagawa nilang pabagsakin ng mga gwardya at agad na tumakas. Sumakay sila sa isang truck ng basura at mabilis na tinakpan ang mga sarili. Nang dumating ang mga otoridad, wala na silang bakas na nakita. Makalipas ang ilang araw, makikitang nakasakay na sa eroplano pabalik sa UK sina Sam at Ken. Napansin ni Ken na balisa si Sam, kaya tinanong niya kung ayos lang ba ito. Inamin naman ni Sam na nag-aalala siya dahil sa pagkakamaling nabaril niya ang asawa ng alkalde. Pinatahimik siya ni Ken at sinabing kalimutan na ang bagay na iyon at tama lang ang nangyari sa mag-asawa. Samantala, biglang tumawag ang boss nila na si Tamara para kamustahin sila. Sinabi ni Sam na maayos ang lahat, pero ramdam ni Tamara ang pagkabahala nito. Inalok nito ng psychology si Sam, ngunit tumanggi ito. Paglapag sa UK, naalala ni Ken ang bakasyon nila sa Amsterdam. Sinabi ni Sam na hindi pa siya sigurado kung sasama siya dito. Pagkatapos, sumakay na sila ng kanilang sasakyan at umuwi ng magkahiwalay. Sa mga sumunod na araw, makikita si Sam na nagja-jogging sa kagubatan malapit sa kanyang bahay. Naglilinis siya ng mga armas at gumagawa ng simpleng gawain. Pinipilit niyang kalimutan ang nangyaring aksidente at itinuon ng isip sa ibang bagay. Ngunit ng mga sandaling iyon, ang kanyang boss na si Tamara ay tumawag. Hindi niya ito pinansin. Patuloy naman ito sa pagtawag, ngunit hindi niya ito sinasagot. Ngunit sa huli ay hindi rin siya nakatiis at sinagot niya rin ito. Ayon dito, nais ni Tamara na magkita sila sa Amsterdam. Bigla naman niyang naalala si Ken na nagbabakasyon ng mga araw na yun sa parehong lugar. Hindi nagtagal, lumapag ang eroplano ni Sam sa Amsterdam kung saan naghihintay si Ken sa kanya. Nagbiro pa ito na inakala nitong patay na si Sam sa kamay ng mga tauhan ng alkalde. Habang papunta sa hotel, naalala ni Ken na tinawagan siya ni Tamara noong nakaraang araw para mag-set ng meeting sa linggong iyon. Alam nilang dalawa na malamang ay may bagong misyon na naman si Tamara para sa kanila. Pero bago iyon, gusto ni Ken na mag-enjoy muna sila sa Amsterdam ng 2 araw. Pagdating nila sa hotel, mainit silang sinalubong ng manager at dinala sila sa VIP room na matagal nang nireserve ni Ken. Napakaganda ng kwarto, may malaking bintana na may magandang tanawin ng Amsterdam at pati kama ay gawa sa seda. Nagtaka naman si Sam kung bakit ganon kaluho ang kanilang hotel. Ipinaliwanag naman ni Ken na si Tamara mismo ang nagbayad ng kwarto.
Nang binuksan ng manager ang kortina, biglang sinabi ni Sam na isara ito. Sinubukan ng manager na kumbinsihin na maganda ang tanawin ng sunset, pero nagpumilit si Sam, takot na baka may nagmamanman pa rin sa kanila mula sa grupo ng alkalde. Pagkaalis ng manager, sinabi ni Sam kay Ken na ayaw na nitong tumanggap ng anumang misyon mula kay Tamara at gusto na nitong magretiro. Pinakiusapan pa niya ito na mag-isip ulit, pero iginiit ni Sam na hindi pa siya nakakalimot sa pagkamatay ng asawa ng alkalde. Nalungkot si Ken dahil para sa kanya, si Sam ang pinakamahusay na partner. Naniniwala rin siya na kahit wala na siya, kaya ni Ken na maging sniper o spotter. Sa huli, tinanggap na rin ni Ken ang desisyon nito at nagsimulang mag-isip na rin ng pagre-retiro. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang dalawang babae para mag-alok ng masahe. Sa una ay nagduda sila, pero nang masagot nito ang mga security question, pinapasok sila ng mga ito. Agad na nag-relax si Ken, pero tumanggi naman si Sam at nakipagkwentuhan na lang. Nagpakilala ang isa bilang Lily mula sa bansa ng Ukraine at ang isa naman ay si Mona na mula naman sa Mexico. Dahil ayaw ni Sam ng masahe, sinubukan siyang aliwin ni Mona sa pamamagitan ng pagbabasa ng kapalaran. Pumayag si Sam at pinabasa nito ang kasalukuyang iniisip niya. Sinabi ni Mona na mas mahaba ang buhay niya kaysa sa iba at malakas ang paniniwala niya sa Diyos. Tawang-tawa naman si Ken dahil alam niyang hindi naniniwala si Sam sa Diyos. Nagbiro pa siya na kung gumagamit si Mona ng crystal ball ay bibigyan niya ito ng $100 na tip. At nagulat sila nang biglang ilabas ni Mona ang isang bolang kristal. Pero aminado ito na peke lang iyon, props lang para sa ibang mga customer. Habang sila ay nagkakasiyahan, biglang dumating ang manager kasama ang isang waitress na may dalang pagkain. Muli nitong binuksan ng kortina, pero agad itong ipinasara ni Sam. Kasabay nito, biglang may nagpaputok ng baril mula sa labas. Takot na takot ang lahat, lalo na sina Lily at Mona. Habang sinisikap ni Sam na isara ang kortina gamit ang remote, bigla naman siyang inatake ng waitress. At pagkatapos ay nagkaroon sila ng matinding labanan. Pero sa kasamaang palad, tinamaan ito ng bala mula sa sniper sa labas at namatay kaagad. Pagkatapos ay sinugod siya ng manager at sila naman ang naglaban. At nang mapatumba niya ito, nakuha niya ang remote. Ngunit sa halip na magsara ito ay lalong lumawak ang pagbukas ng kortina. Nagkagulo ang lahat at naghanap ng telepono para tumawag ng tulong. Mabuti na lang at ang phone ni Lily ang pinaka-accessible. Sinubukan itong kunin ni Ken, ngunit halos maparil ito sa pagkuha ng telepono. Samantala, si Lily na sa sobrang gulat ay napatayo at muntikan ng mabaril. Mabilis namang pinakalma ito ni Sam at tiniyak na magiging maayos ang lahat. Sinabi naman ni Sam na tawagan ni Ken si Tamara dahil siya lang ang makakatulong sa kanila. Nang makontak nila ito, ipinaliwanag ni Ken na sila ay inaatake ng isang sniper. Mabilis namang tinanong ni Tamara kung sino ang maaaring may pakana nito at naisip ni Ken na maaaring ito ang grupo ng alkalde na kanilang itinumba 2 linggo na ang nakalipas. Sinabihan naman sila ni Tamara na maghintay dahil ang pagresponde ng kanyang team ay aabot pa ng 20 minuto. Ilang sandali pa, biglang sinalakay muli si Sam ng manager ng hotel na buhay pa rin ng mga oras na iyon. Sa kabutihang palad, napigilan ni Sam ang pag-atake at itinulak ni Ken ang manager palabas ng hotel. Subalit habang nagtatago si Ken sa likod ng pinto, tinamaan siya ng kalabang sniper. Makalipas ang 10 minuto, tumawag si Tamara kay Sam at ibinalita na napatay na ng kanyang team ang sniper. Inutusan niya si Sam na tumingin sa kanluran kung saan gagamit ang kanyang team ng kumikislap na ilaw bilang kumpirmasyon na ligtas na sila. Nakaramdam ng ginhawa si Sam nang matiyak na maaari na silang lumabas ng ligtas sa hotel. Subalit bago sila makaalis, binalaan siya ni Mona na mag-ingat. Nang lumingon si Sam sa bintana, bigla siyang pinaputukan ng isa pang sniper. Doon niya natuklasan na ang tumatarget sa kanila ay isa pala sa mga tauhan ni Tamara. Sa pagkakataong iyon, kinumpronta ni Sam si Tamara at kung ano talaga ang gusto nito.
Sinabi nito na ang lahat ng yon ay dahil sa balak niyang pagre-retiro na lubos na ikinabahala ni Tamara. Nagtanong si Sam kung paano nito nalaman ang kanyang plano at kung bakit kasama si Ken sa kanilang target. Inamin ni Tamara na may secret listening device siyang inilagay sa kwarto at pinaghihinalaan niya na kung magre-retiro si Sam ay susunod din si Ken. Samantala, ang sniper na inutusan ni Tamara ay patuloy silang tinatarget. Sa gitna ng kaguluhan, natakot si Lily at lumabas sa kanyang tinataguan. Ngunit sa kasamaang palad, tinamaan ito ng sniper. Mabilis na lumala ang sitwasyon at sinasama at Mona na lang ang natira. Sinubukan naman ni Sam na abutin ang remote ng kortina, ngunit nasira na ito. Sinabi ni Tamara na binlock niya na ang lahat ng komunikasyon sa kwarto, kaya hindi niya na magagawang humingi ng tulong. Nang malaman niyang pinapanood siya ni Tamara sa CCTV, sinira niya ang kamera. Lalo namang nagalit at ipinangako nitong hindi na makakalabas si Sam ng buhay dahil kontrolado niya ang pinto. Kalipas ng ilang oras, narinig ni Sam ang mga yabag ng mga tauhan ni Tamara. Wala siyang ibang pagpipilian. Mabilis niyang sinabihan si Mona na magtago na habang siya ay tumalon papunta sa mesa. Nakuha ni Sam ang kanyang armas at binaril ang spotter sa labas mula sa ilalim ng mesa. Pagkatapos ay pinagbabaril siya ng mga natitirang tauhan ni Tamara. Samantala, isang kalaban ang nakahuli kay Mona at ginamit niya itong hostage, kaya napilitan si Sam na sumuko. Ngunit ilang sandali pa ay nagawa niyang mapabagsak ang kalaban at nailigtas niya si Mona. Pagkatapos, habang gumagapang at inaabot ang kanyang baril, tinanong siya ni Mona kung may pag-asa pa ba silang mabuhay. Inamin naman ni Sam na hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanila. Sa kritikal na sandaling iyon, ibinigay ni Mona ang larawan ng kanyang anak at sinabi kay Sam na alagaan ito kung sakaling siya ay mamatay. Ilang sandali pa, naramdaman nilang papalapit na ang iba pang mga kalaban. Pagpasok ng mga tauhan ni Tamara ay napilitang lumaban muli si Sam. Nang babarilin na ni Sam ang isa pang kalaban, sinagip naman siya ni Mona gamit ang rifle. Sa kasamaang palad, nabaril at napatay si Mona ng kalabang sniper. Gamit ang armas, tinarget ni Sam ang natitirang sniper at tagumpay niyang napatay ito. Ngunit sa mga sandaling iyon, nakakulong pa rin siya sa kwarto dahil kontrolado ni Tamara ang pinto. Samantala, natuklasan naman ni Sam na buhay pa rin si Ken sa kabila ng mga tama nito ng baril. Dali-dali niya itong dinala sa kama kung saan sinabi ni Ken na ang tanging paraan para makalabas ay tumalon mula sa gusali. Ngunit dahil nasa pinakamataas na palapag sila, tila imposible itong mangyari. Hindi nagtagal, inatake sila muli ng mga kalaban. Ngunit ngayon ay gamit ang kanilang drone na kinokontrol ni Tamara. Binaril ni Sam ang drone ng ilang beses, ngunit matibay ito. Kasabay nito, abala naman si Ken sa kanyang ginagawa gamit ang silk sheet sa kwarto. Nakita naman ni Sam ang isang gas stove sa balkonahe at ginamit niya ito upang pasabugin ang drone. Pagkatapos, bumalik si Sam kay Ken, ngunit nakita niyang pumanaw na ito. Napansin niya ang ginawa ni Ken sa silk sheet at nalaman niya agad ang plano nito. Sa kabilang banda, makikita na mas marami pang kalaban ang patungo sa kwarto ni Sam upang patayin siya. Mabuti na lamang ay matagumpay niyang nagamit ang ginawa ni Ken na parachute para sa kanya at nagawa niyang makatakas sa mga kalaban. Ilang buwan ang nakalipas, lumipat ang eksena sa Dubai kung saan makikitang nagre-relax si Tamara habang nakikipag-usap sa telepono. Ang kausap niya ay si Sam na nagbabalak na maghiganti. Sinabi ni Tamara kay Sam na hindi niya na ito mahahanap pa dahil wala na siya sa bansa. Ngunit sinabi ni Sam na alam niyang nasa Dubai ito. Nagulat naman si Tamara at nagmamadaling umalis sa airport habang nakikipag-usap pa rin kay Sam. Nang malapit na siya sa CR, isang batang babae naman ang makikitang nakaupo sa tabi habang naglalaro sa telepono. Pagkatapos ay pinalitan nito ang restroom sign. Ilang sandali pa,
Ibinaba ni Tamara ang telepono at sigurado siyang hindi na siya mahahanap ni Sam. Sinabihan pa niya ang kanyang mga gwardya na magbantay habang pumasok siya sa banyo. Ilang minuto ang lumipas, makikita ang isang janitor na pumasok sa banyo na walang iba kundi si Sam. Ilang sandali pa, maririnig ang isang putok kaya nagmadaling pumasok ang mga gwardya. Pagkalipas ng mga ingay, lumabas si Sam mula sa banyo at hinawakan ang kamay ng batang babae na makikilalang anak ni Mona na ngayon ay nasa pangangalaga ni Sam. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito.